Sextuplets nagtitinda ng gulay sa tabi ng kalsada. At dahil sa wala silang permanenteng pwesto, lagi silang pinapaalis. Isa sa mga customer pala nila ay ang ama nilang chef. Magkakatabi ang 6 na bata sa maliit na mesa ng kanilang paninda. Lahat ay 6 na taong gulang at parehong mas abala sa pakulo kaysa sa maayos na pagbebenta. Hoy Hana! Bulungan ni Hira habang inaayos ang mga talong na paninda. Huwag mong gawing mikropono ng pipino. Nabubulok yan pag nilalagay mo sa bibig. Umirap naman si Hana at kumanta pa rin gamit ang pipino. Fresh na gulay, bili na kayo! Sabay taas nga ng kamay na parang nasa entablado. Nagtawanan ng ilang dumadaan pero may bumili nga na 2 kamatis. Kita mo? Nagmamalaking sabi ni Hana. Effective ang pagkanta ko. Effective pala, edi magtinda ka mag-isa. Kung gusto nyo magbenta, ako na lang ang cashier, kayo na lang taga-sigaw. Kontra ni Hazel habang inahati ang isang plastic na may patatas. Cashier? Wala nga tayong cash register eh. Sigaw ni Heston sabay dampot nga ng karton at ginawang parang kahon ng pera. Ako nang magbibilang. 1, 2, 3. Tinapon niyang 3 barya sa loob. O yan, milyonaryo na tayo. Napailing si Hilario. Kung milyonaryo ka na, bakit kanina lang humingi ka ng piso para bumili ng candy? Pinitik niya ang sitaw papunta kay Heston. O, kainin mo yan, libre. Aray! Sigaw nga ni Heston nang tumama sa noon niya ang sitaw pero imbes na magalit sinubo niya. Sabay sabing, crunchy! Dumating ang isang matandang babae at may bayong na dala. Mga apo, magkano ang sibuyas? Agad na nagunahan ng 6. 20 lang po! Hindi 30! 40 nga yan eh! Libre kung bibilihin nyo na rin ako! Sabay-sabay na saad nga nila Hazel, Hana, Hira at Hilario. Si Hana naman ay kumanta ulit. Buy one, take me home! Napahagalpak na nga lamang ng tawang matanda. Ay nako, mga makukulit. O heto 2 kilo ng sibuyas pero isa lang ang presyo ah. Huwag na kayong mag-away. Nang makuha ni Hazel ang bayad, biglang sumabat si Hira. Uy, dapat akong mag-abot ng sukli, ako ang treasurer dito, di ba? Hindi ako nga ang cashier eh. Balik ni Hazel, sabay hablot sa pera. Nahulog ang 3 piso sa lupa sabay agawan nga silang 2. Stop! Walang gulo sa market, ako ang judge dito. Sigaw ni Hana habang kumakaway nga. Hawak pa nga ang pipino na parang baton. Judge ka dyan. Parang joke lang boses mo, kanina pa ako gutom, pwede ba itabi na natin yung kita tsaka bumili ng turon? Sad naman ni Hilario. Turon ka agad, dapat ice cream. Singit ni Heston. Turon! Ice cream! Sad nga ng 3 babae at 3 lalaki. Nagkasigawan sila at halos hindi na nga marinig ang mga mamimili. Maya-maya pa lumapit ang isang ali na mukhang nagmamadali. Mga bata, bibili ako ng 3 kilo ng kamatis pero pakibilisan nyo ah. Dali-dali nilang nilagay ang kamatis sa supot pero sabay-sabay na nagabot ng plastik ang 6. Nataranta ang ali. Hoy, bakit naman 6 ang supot? Isa lang kailangan ko. Sabay-sabay na nagturuan nga ang sextuplets. Siya pong nagumpisi. Hindi siya. Hindi ako si Heston. Hindi rin ako si Hana. Napakamot na nga lamang ng ulo ang ali at iniwan na lamang ang sobrang makukulit na mga bata. Pati na rin ang kamatis na sobra. O sige na nga, akin na lahat para matahimik na kayong kukulit nyo. Ngumiti ang 6 at sabay-sabay na sumigaw. Yay! Tumalon pa nga si Heston at nakipag-high five kay Hilario. Dumating naman si Kapitana. Mga bata, hindi ba dapat nag-aaral kayo? Bakit dito na naman kayo nagkakagulo? Sabay-sabay silang nagunahan
Sa pagsagot, para makatulong po kay mama. Para po sa school supplies namin, para may baon kami, para makabili rin ng turon, tsaka ice cream. Sunod-sunod nga, nasigaw ng 3 lalaki. Napailing na nga lamang sa kapitana. Hay nako, sige na nga, bibili ako ng lahat ng pechay nyo. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Dapat hati-hati kayo sa kita at walang mag-aaway sa inyo. Pumayag ang sextuplets pero agad ding nagbulungan. Unahan tayo mamaya sa turon. Hindi, ice cream muna. Turon nga eh. Ice cream! Nagkatinginan sila, sabay-sabay ding natawa sa ginagawa. Pag-uwi ng sextuplets, masiglang nagsisigawan ng 6 na dalanga ang supot ng mga barya at perang papel na nakuha nila sa pagtitinda. Akala nila'y matutuwa si Salome na ina nila, pero iba ang sulubong sa kanila. Nasaan kayong 6 kaninang umaga? Matigas na tanungan ni Salome sa mga to. Nagkatinginan ng magkakapatid at nagtulakan nga kung sinong mauunang sumagot. Sa huli si Hazel ang nagsalita. Magbenta po kami ng gulay, mama. Lalong nanlaking mga mata ni Salome. Nagbenta? Hindi ba't sinabi kong pumasok kayo sa eskwela? Hindi pwedeng puro bentang iniisip nyo. 6 na taong gulang lang kayo, kailangan yung mag-aral. Tahimik na nakatungo nga ang mga bata. Si Hana nagsalita habang humihikbi. Ayaw lang naman po namin kayong mahirapan, mama. Nakikita po namin kayo gabi-gabi, pagod na pagod, gusto lang po naming makatulong. Biglang nagsalita si Hiro. Sabay abot nga ng supot na may laman nga na bariyang kumakalansing. Ito po kita namin para po sa notebook tsaka lapis namin para hindi na po kayo gumastos. Huminga ng malalim si Salome at lumuhod siya sa harap ng mga to. Anak, naiintindihan ko naman. Pero mas mahalaga na matuto kayo. Gusto kong may marating kayo. Huwag niyong ihinto ang pag-aaral. Pero mama, pwede namang pareho, nag-aaral kami tapos nagtitinda. Sabat nga ni Heston. Oo nga mama, kasi kapag recess ang daming estudyanteng bumibili ng chichirya sa labas, pwede tayong magbenta sa loob, mas malakas pang kita. Dagdag nga ni Hilario. Napatigil si Salome at tinitigan ng mga anak na nakangiti dahil nga sa naging ideya. Magbebenta sa eskwelahan? Aba, mas lalo kayong hindi makakapag-aral niyan. Kapag nasa eskwela, dapat mag-focus kayo. Nagkatinginan ng cute na magkakapatid. Si Hana na laging makulit ang unang sumagot. Pero mama, hindi ba mas okay kung matuto rin kami kung paano maghanap buhay sa totoong buhay? Parang practice na po yun. Sumabat kagad si Hazel, hawak pa nga ang supot ng barya. Opo, kung alam naming mag-manage ng pera, hindi kayo mahihirapan. Treasurer ako mama, marunong ako. Napakunot ang noo nga ni Salome. Treasurer? 6 na taong gulang ka lang, Hazel. Siya nga po, cashier nga raw po eh. Sabay turo kay Hira na nakalukip-kip. Ako rin po, future judge. Dagdag nga ni Hana sabay taas ng pipino na may martilyo ng korte. Natahimik si Salome. At bahagyang napangiti pero mabilis din na nawala. Hindi niyo alam kung gaano kahirap maghanap ng pera. Gusto ko habang bata pa kayo, magharal muna kayo. Yun ang puhunan ninyo. Pero mama, kung palagi kayong pagod, baka wala na rin kaming marating, kaya gusto po naming tumulong kahit papano. Muling bumigat ang dibdib ni Salome. Niyakap niya ang 6 na magkakapatid. Salamat mga anak. Naintindihan ko ang gusto niyong mangyari. Pero mangako kayo sa akin na hindi kayo lalaktaw ng klase. Kung gusto niyo talaga magbenta, pag-usapan natin. Dala-dala ng sextuplets, ang mga plastic na lalagyan nga ng banana Q, turon at pritong lumpia. Habang recess, mabilis nilang inilatag ang paninda sa ilalim ng puno sa loob ng paaralan. Banana Q! Lumpia, turon, fresh from kawali! Sigaw nga ni Hana na parang totoong tindera sa palengke. Lumapit kagad ang mga kaklase. Magkano?
₱5 lang ang turon, 10 ang banana Q at 20 ang lumpia. Mabilis na sagot ni Hazel. Si Hira naman ay abala sa pagbibilang nga ng sukli. Heto, ₱3 saka isang candy, bonus na. Samantalang sina Hilario, Heston at Hiro naman ay nagsimula ng umikot sa silid-aralan. Kapag walang klase ay nagsimula na naman silang magingay sa kanilang maliit na mesa ng paninda sa tabi ng kalsada. Si Hana at Hira ang palaging nagsisigaw ng paninda at maghihikayat habang si Hazel man nagbabantay ng perang nalikom niya. Sina Heston, Hilario at Hiro naman ay kung ano-anong biro ang ginagawa at patawa ang iniisip para makahatak ng mamimili. Banana Q, lumpia, turon, fresh and hot, bili na kayo! Malakas na sigaw nga ni Hana sabay taas ng tray na halos matabig nga ni Hira. Libre kanta kapag bumili kayo. Dagdag pa nga niya. Huwag na kayong kumanta, baka matrauma ulit yung teacher natin, muntik na nga siyang matras noon eh. Saway ni Hazel sa kapatid. Sa gitna ng kaguluhan nila napansin nilang may paparating na lalaking matangkad. May dala itong maletang itim na kaputing polo at mukhang galing pa sa biyahe. Huminto ito sa tapat nga nila at nakatitig sa 6 na batang halos magtulakan para magunahan nga sa pagbati. Hello kids? Pati ng lalaki na may kakibang accent sa salita. What are you selling? Agad na sumagot si Hazel. Sir, we have banana Q, turon, lumpia, very affordable. Promo po, buy 2 turon at sasayaw po ko. Siguro naman ni Heston at exaggerated pa nang umiti. Or buy lumpia, may libreng hug. Dagdag naman ni Hilario sabay akbay nga kay Hiro, dahilan para matawa ang lalaki. I like your energy. What's your name? Natatawang tugon ng lalaki. Sabay-sabay na nagsisigawan ng 6. I'm Hana. Hiro po. Hazel naman po ko. Heston. Hilario. Hiro. Halos sabay-sabay silang nagpakilala na parang nasa choir. Napailing ang lalaki at tumawa ng pagkalakas-lakas. Wow, 6 tuplets! Tanong ni Romeo. Yes sir, we're 6! Sabay-sabay ulit na saad ng 6. Unbelievable, you kids are hilarious. Nang may abot ni Hazel ang tray ng turon, agad kinagat nga ng lalaking isa. This is really good, who cooked this? Our mama! Kami yung naglako kasi gusto naming makatulong sa kanya. Sagot ni Hira tumaas pa nga ang baba na parang ipinagmamalaki ito. Tumango ang lalaki. You're helping your mom. That's really admirable. Opo, ayaw po namin palaging napapagod po siya kaya kahit papaano tumutulong kami. Saglit nag-isip si Romeo bagong umiti. By the way, I'm Romeo. I am a chef. Kakauwi ko lang galing abroad and honestly, na-miss ko ang ganitong street foods. Chef? Halos sabay-sabay na tanong ng 6 at sabay din na nanlaking mga mata. Ang iba'y napangangapa. Yes, a real chef. Kinuha ni Romeo ang tray at ngumiti. And you know what? I will buy everything. Everything po? Sabay ulit nilang tanong. Yes, all. Lahat ng lumpia, turon, banana Q, how much? Halos nagningning nga sa tuwa si Hazel habang nagbibilang. Sir, that's 350 pesos po. Naglabas ng pitaka si Romeo at nilabas nga ang 1,000. Here, keep the change. Totoo po? Sir, sobra po yan. Kulat na bulalas pa nga ni Hilario. It's okay. Consider it my support for your family and also my payment for the entertainment. You kids really made my day. Nakangiti pa nga na saad ni Romeo. Nagkatinginan ng 6 at napasigaw. Tumalon-talon pa nga ang iba sa tuwa. Kumindat kaagad si Heston. Sir, you are the best customer ever. Can you come back tomorrow? Sure, but only if you promise me something. Sagot ni Romeo. Sabay-sabay silang napahinto. Ano po yun? Promise me?
You will still study hard. Selling is good. Helping your mom is good pero education will take you further, deal? Natahimik muna ang anim. Saka sabay-sabay na nagsasabing, "Deal po, sir!" Sabay tinaas nga ang kamay na parang nagpapanata pa. Natahimik muna ang anim saka sabay-sabay na tumawa. Tumawa din si Romeo. "Okay, good. Next time maybe I can even cook with you kids." Sabi nga ni Romeo na mas lalong napangiti. Paglabas ng lalaki, nagdikit-dikit sila para silipin ang perang hawak ni Hazel. "Guys, we're rich! Pambili na ng turon at ice cream!" Sigaw ni Heston. "Hindi, ibigay natin kay mama yan. May promise tayo kay Chef, di ba?" Agad na sagot ni Hazel. Napakamot ng ulo si Hilario. "Sige na nga, pero kahit isang ice cream lang, please." Samantala, sa restaurant ni Chef Romeo ay may siglang nakaupo ang sextuplets sa isang mesa ngayon. Sila lang ang bisita dahil hindi nakasama si Salome. Nakasuot pa ng malaking apron ng anim at tuwang-tuwa sa bagong karanasan. "Okay kids, ngayong special kayong bisita ko, kain lang kayo ng kain para to sa inyo." Sabi ni Romeo habang inaayos ang pansit at pritong manok na niluto niya. "Wow, salamat, Chef!" Sabay-sabay na hiyaw ng anim. Agad sumunggap nga si Heston ng manok. "Ito ang buhay, libre na. Si Chef pang nagluto." "Hoy, huwag kang sakim, hati-hati tayo dyan." Saway nga ni Hazel. Sabay agaw pa nga ng isa pa. "Hati-hati tayo, sabi." Si Hilario naman ang sumabat. "Chef, pwede bang may extra rice?" Napagalpak nga si Romeo. "Siyempre magpakabusog kayo." Habang tuloy-tuloy ang kain, biglang nagsalita si Hannah. "Chef, alam niyo po ba dati kaming may karinderya?" "Talaga? Ang galing ah. Ano namang nangyari? Bakit nawala yung karinderya niyo?" Nagkatitigan muna ang magkakapatid bago nagpatuloy si Hira. Kasi nalugi po nawasak po lahat ng bumagyo tapos wala nang bumabalik na customer." "Sayang naman pero saludo ako. Ang bata niyo pa pero marunong na kayong tumulong sa nanay niyo." Seryosong sagot ni Romeo. Biglang sumabat nga si Hiro habang umunguya pa. Kasi po wala rin kaming papa." Sandaling natahimik si Romeo habang dahan-dahang nagtanong. Tila nakaramdam pa nga siya ng habag. "Ganun ba? Bakit nasan ba siya?" Sabay-sabay na parang nag-practice ang anim ng sumagot. "Nalunod po sa sabaw." "Ha? Nalunod sa sabaw?" Nagtawanan ng mga bata. Si Hannah agad na nag-explain. "Opo, sabi po ni Mama nalunod daw po sa sabaw eh." Kumunot noo si Romeo. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Paano naman nangyari yun? Totoo ba yan? Nagunahan nga silang sumagot. Baka naman sobrang laki ng kaldero." Sabi nga ni Heston. "O baka naman sobrang lalim ng sabaw." Dagdag pa nga ni Hilario. Baka chef din siya tapos nadapa habang nagluluto." Makulit na sagutan nga ng sextuplets. Napakamot ng ulo si Romeo. Dahil litong-lito siya sa mga pinagsasasabi ng mga to. "Seryoso ba talaga kayong naniniwala kayo dyan? Nalunod sa sabaw?" "Yes." Sabay-sabay nga ang anim na sumagot. Pero sumingit nga si Hira. Sabi naman ni Mama biro lang daw yun pag tinatanong namin. Halos malaglag ang baso ni Romeo sa pagtawa. Sabi na joke pala Basta sabi po ni Mama wala na raw po si Papa kasi nalunod po sa sabaw. Grabe yun na yata ang pinaka nakakatawa kong narinig. Sa tingin ko, ayaw lang munang ipaliwanag ni Mama yung nangyari. Sandaling natahimik ang anim. Ngunit mabilis ding nagbago ang usapan ng sumabat si Hannah. "Chef, may family ka na po ba? May asawa, may anak?" Sunod-sunod na tanong nga ni Hannah. Napakunot ang noon ni Romeo, saka ngumiti. "Wala. I'm still single."
Sabay-sabay na napasinghap ang tatlong babae. Ha? Si Hira kaagad nga na sumunod. Gwapo ka naman, chef, tapos marunong ka pang magluto. Bakit hindi ka nag-asawa? Nagkatinginan nga ang mga bata tapos bumulong si Hazel kay Hannah. Baka bakla. Hoy, I'm not gay, okay? Don't assume. Sigaw nga ni Romeo at tumawa nga ng malakas. Nagtawanan ng anim pero may kilig sa tono ng mga babae. Bakit nga po kasi single pa kayo? Tanong ulit ni Hazel na parang nangungulit pa. Well, the truth is, I went abroad to work. For 6 years, I focused on my career pero ngayon I decided to come home. Dito na lang ako magsisimula ulit. 6 years? Kulat nga na ulit nga ng mga bata. Yes, and to be honest, may hinahanap akong babae. Someone I knew before. Pero baka nag-asawa na rin siya. After all, 6 years is a long time. Napatitig ang sextuplets dito at mukhang na-curious. Sino po siya? Sabay-sabay nga nilang pag-uusisa. Napangiti si Romeo at bagyang umiling. Secret muna. Hindi ko pa alam kung ready na akong sabihin. Biglang kumindat nga si Hilario. Aba, lumalablay pala si Chef eh. Baka childhood sweetheart. Dagdag ni Heston. Or first love. Hirit naman ni Hannah. Tumawa si Romeo at tinapik ang mesa. You kids, sobra kayong curious. Basta one day kapag nakita ko ulit siya, I will let you know. Si Hira naman hindi pa nga rin tumigil at nagtanong. Pero chef, what if nag-asawa na siya? Sandaling natahimik nga si Romeo. Then maybe it's fate. Maybe. I meant to start over with different life. Pero kung single pa siya, maybe it's a second chance. Ipinatawag si Salome ng guro ng sextuplets. Kahit saan kasi nagtitinda ang mga bata, hindi na nakatiis ang guro at kinausap siya. Paglabas ng paaralan na bungaran niya, ang anim na nakaupo sa isang tabi. Bawat isa, may hawak pa nga ng supot ng paninda at may sumita na nga ring tanod at pinaalis sila. Aba talaga naman kayo. Kahit saan kayo mapadpad paninda pa rin iinisip nyo. Mariing wika pa nga niya. Habang nakataas nga ang kanyang kilay. Sorry na po mama, gusto lang naman po namin talaga makatulong eh. Sabay-sabay at malungkot nga na saan ng anim. Bago pa nga siya makapagsalita ulit may tumawag sa pangalan niya. Salome? Napalingon si Salome kung nasaan nga ang boses ng laki ang mga mata niya nang makitang familiar na lalaki. Nakatayo doon si Romeo. Halatang nagulat din ito nang makita siya. Ngumiti kalaunan ng lalaki. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang ina ng mga bata. Nakakatuwa kasi nagkakilala kami nung nakaraan ng kukulit nila. Ngumiti si Salome pero pinigilan ng sariling magpahalata ng anumang damdamin. Matagal na tayong hindi nagkita. Anong ginagawa mo dito? I opened the restaurant and now I saw your kids everywhere. Ang sipag nila pero baka masyado ring mahirap para sa kanila. Lumapit nga si Salome at pinuntahan ng sextuplets. O mga anak, umuwi na muna kayo. Ako nang kakausap sa kanya. Ay mama, gusto pa naming magbenta eh. Kontra pa nga ni Hira. Hindi, uuwi na kayo. Sige na. Alanganing tumayo nga ang anim pero sumunod pa rin. Bago umalis, kumaway pa nga si Romeo sa kanila. Bye chef, see you again! Sagot naman ng sextuplets. Naiwan na nga sina Salome at Romeo na magkatapat nga sa labas ng paaralan. Tila walang gustong gumalaw sa kanila. Pero si Romeo na nga ang unang nagsalita. Ikaw naman pala ang tinutukoy nila. Yung chef na bumili ng paninda nila at nagpakain na raw sa restaurant. Hindi ko akalaing ikaw. Tumango-tango si Romeo. They made my day that time. Sobra silang makulit pero ang sayo nilang kasama. Pero Salome, I have to ask, bakit hinahayaan mo silang magbenta kahit saan? They are just 6 years old, kids.
Should be studying, playing, not hustling in the streets. Kung may palad ni Salome at bahagyang tumalim, ang boses. Wala akong permanenteng trabaho. I take what I can. Kung minsan kulang pa rin. Kaya kahit papaano nakakatulong sila. Tumango ulit si Romeo. I understand your struggle pero isipin mo habang pinapasa nilang bigat. Baka nawawala naman yung chance nilang matuto. Education is still their ticket. Napatingin si Salome sa malayo. Madali lang sabihin yan kapag may trabaho ka at marami kang pera. Pero kapag araw-araw mong iniisip kung may kakainin pa kayo, minsan nakakalimutan mo na yung tamang ayos ng buhay. Sad nga nito. Napahiling si Romeo. That's why I want to help, Salome. I just opened my restaurant. I need someone I can trust. Kaya kitang bigyan ng steady work, ayoko makita ang mga bata na dito nagbebenta habang pinapaalis ng tanod. O kung saan saang parte ng kalsada dahil napakadelikado sa panahon ngayon. Nalaki mga mata ni Salome. Trabaho? Sa restaurant mo? Yes. It won't make you rich pero makakasigurado naman akong may regular or fixed income. And in exchange, the kids won't need to sell in the streets anymore. They can just study and play, like normal children. Umiling si Salome at bahagyang tumigas sa muka. Hindi ko ugaling umaasa sa iba. Hindi ko alam kung tatanggapin ko yan. Pride won't feed your kids, Salome. And I'm not offering this para insultuhin ka. Gusto kong tulungan kayo dahil nakita ko mismo na may mga potential ang mga bata. Pero, if you keep letting them sell, baka lumaki silang iniisip. Sapat na ganito. Sayang naman. Mukhang matatalino pa naman sila. Napayo ko si Salome. Parang sinasabi mong hindi ako mabuting ina. Of course not. I know you're a great mother. 'Cause you're a great woman. Saglit na napatigil pa nga si Salome. At parang huminto ang puso niya at tumalon. Pero minsan being a good parent means accepting help. Hindi lahat kaya mong pasanin mag-isa. Walang masama dun. Sandaling katahimikan muli bago marahang nagsalita si Salome. Alam mo, tama ka. Napapansin ko na rin instead of playing, nag-aaway sila kung paano hatiin ang kita. Instead of focusing sa klase, iniisip nila kung ilang turon mabibenta. Hindi yun naging tama. Exactly. Let them be kids. Let them dream beyond selling vegetables or snacks sa gilid ng kalsada. Unang linggo ni Salome bilang assistant chef sa restaurant ni Romeo. Maayos naman ang naging trabaho niya at mabilis na natutunan ang mga sistema sa kusina. Marunong naman siya sa pagluluto dahil dati silang may karinderya. Ngunit iba pala ang ritmo at disiplina sa isang restaurant. Kapag si Romeo ang nagluluto, lahat ay nakatingin at nakikinig. Kilalang chef kasi ito at respetado ng lahat. Minsan ay siya mismo ang nagde-demonstrate ng mga espesyal na putahe at kahit si Salome ay hindi maiwasang mapahanga. Kahit anong galit niya noon rito, hindi niya maitatangging magaling talaga si Romeo. Pero sa likod ng paghanga, may nararamdaman siyang bigat kapag nagtatrabaho siya. Habang nagpuputol siya ng sibuyas, may isang sous chef na napakunot ang noong nakatingin sa kanyang ginagawa. Kaya sabing, masyado yatang makapalang hiwa mo, Salome. Pasensya na. Ayusin ko po. Masunuring sadaman ni Salome. Alam niyang tama naman ang hiwa niya pero hindi na nga siya nakipagtalo pa. Isang gabi naman habang inaayos niya ang plating ng isang ulam, may isa pang chef na lumapit. Dapat ganito ang ayos, hindi kanyan. Sayang ang oras kung ulitin pa. Umusog na lamang siya at hinayaan nga itong gawin ang gusto. Hindi niya na nga lamang ipinakita na nasasaktan siya. Pag-uwi nagdala nga siya ng mga leftovers na pagkain. Agad na sinalubong siya ng 6 tuplets. Wow, mama, ang sarap nito! Sigaw ni Hilario habang kumakain ng pasta. Grabe, mama, parang may birthday lagi! Dagdag naman ni Heston. Biglang lumuwag ang dibdib niya kapag nakikitang masayang kumakain ng 6 tuplets.
Kahit nahihirapan siya sa trabaho, sulit naman kapag nakikita niyang busog at masaya ang mga to. Ngunit sa tuwing naiisip nga niya si Romeo ay parang may kirot pa rin ito sa kanyang dibdib. Noon pa man, ang pagluluto ang naging dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Mas pinili ni Romeo ang karera sa pagluluto kaysa manatili sa tabi niya. Minsan, habang naghihiwa siya ng gulay biglang lumapit si Romeo sa kanyang tabi. Salome, okay ka lang ba? Napapansin kong tahimik ka nitong mga araw. Umiling naman si Salome at pinilit na ngumiti. Okay lang po ako siguro. Naninibago lang. Normal lang yan, first weeks are always hard. Pero alam kong kaya mo. Tumango si Salome at hindi niya kayang sabihin kay Romeo na minsan ay parang ayaw nga sa kanya ng ibang mga kasama niya. Ayaw niyang isipin itong mahina siya o hindi marunong makisama. Isang gabi sa restaurant ni Romeo dumating ang isang matikas na lalaki. Nakilala ng lahat. Agad itong sinalubong ni Romeo. Pare, long time no see. Bahati nga ng lalaki sabay tapik sa balikat ni Romeo. Luis, hindi ko akalaing mapapadaan ka rito. Nakangiting sagot ni Romeo. Napatingin si Luis sa loob ng restaurant at agad niyang napansin si Salome na abala sa kusina. Napatigil siya at ngumiti ng pilyo. Uy, teka lang. Si Salome ba yan? Bahagyang natigilan si Romeo. Oo, siya nga. Nagtaas ng kilay si Luis. Akala ko ba tapos na kayo? Pero bakit nandito siya? Bago pa makasagot si Romeo, sumilip si Salome para nga sana magdala ng plato sa labas at nagulat ito nang makita nga si Luis. Sir Luis? Ngumiti si Luis sa babae. Ikaw nga, Salome, kamusta ka na? Nagkamayan sila. Mabuti naman po. Patagal na rin mula nung huli tayong nagkita. Ako pa mismong nakasaksi sa love story niyo noon. Hindi ko inakalang dito pa tayo muling magkikita. Naginit ang mukha nga ni Salome at agad nga na bumalik sa kusina. Naiwan si Romeo at Luis sa mesa. Pare, aminin mo na, hindi ka umuwi lang para magbukas ng restaurant. Umuwi ka para kay Salome. Sabi nga ni Luis. Umiling si Romeo at uminom ng tubig. Mali ka. Matagal na yon. Wala nang saysay, balikan pa. Nakita mo naman, di ba, may iba na nga siyang priority. May mga anak na siya at sigurado akong nagmahal na rin siya ng iba. Sinaktan ko siya noon, iniwan ko na wala na siya ng tiwala sa akin. Tila saglit na nag-isip si Luis. So nag-asawa na siya? Umiling nga si Romeo. Wala siyang asawa, hindi ko rin yun tinanong. Yun naman pala, di may pag-asa pa. Pumitik nga ang daliri ni Luis. Oo nga. At may anak na siya. Pero para hindi ibig sabihin nun, sarado ng pintuan para sa inyo. Kung gusto mo siyang maging sayo, edi maganda ako na. Dahil hindi lang siyang magiging responsibilidad mo. Natigilan nga si Romeo. Hindi nga siya kaagad nakasagot. Romeo, hindi lahat ng tao binibigyan ng second chance. Kung meron pa, bakit hindi mo subukan? Ang tanong lang, kaya mo ba? Kaya mo bang maging tatay para sa mga batang hindi mo kadugo? Hindi ko alam, Luis. Ang hirap. Sa totoo lang, natatakot ako baka tanggihan lang ako ni Salome. Baka isipin niyang ginagamit ko lang siya para takpan ang pagkukulang ko noon. Umiling nga si Luis. Ang totoo, natatakot ka kasi baka kailangan mong magbago. Pero minsan, yun mismo ang kailangan kung talagang mahal mo pa rin si Salome, patunayan mo. Tumingin si Romeo sa kusina kung saan nabala si Salome sa paghahanda ng mga orders. Nakita nga niyang nakangiti ito habang kausap ang ibang staffs pero ramdam niyang may bigat pa ring dala ito. Kilalang kilala niya ang babaeng minsan na nga niyang minahal at aminin niyang mahal pa din niya. Kung hindi mo sasabihin at kung hindi ka kikilos, baka isang araw magsisi ka na lang at baka wala ka ng pagkakataon pa. Napasandal na nga lamang si Romeo sa upuan at pinikit nga ang kanyang mga mata. Muling bumalik sa kanyang isipan
Ang mga gabing pinili niyang unahin ng karera kaysa kay Salome. At ang mga gabing mag-isa nga siyang nagluluto sa malayong bansa. At ngayon heto siya. Ngunit hindi alam kung paano magsisimula. Napatayo si Luis at tinapik nga niya sa balikat. Pare, hindi ko sasabihin kung anong dapat mong gawin. Pero isang bagay lang. Kung may pagmamahal pa, huwag mong sayangin. Hindi araw-araw ibinabalik ang ganitong pagkakataon. Ang swerte mo na nga eh. Tsaka, single pa siya. Single mom. Sunod-sunod ang order mula sa mga customer at busy nga ang bawat isa sa kanilang gawain. Kaya nakafocus si Salome sa paglalagay ng garnish sa isang espesyal na putahe nang biglang may sumigaw mula sa dining area. Hoy! Mali ang order, hindi itong in-order namin. Kaya naman nagkagulong mga staffs, isa sa mga waiter ang sumugod pabalik sa kusina dala ang tray na may ulam. Mali raw, pork ribs ang order pero salmon ang dala. Agad nga na napatingin ang lahat kay Salome. Siya ang naglagay ng order slip. Singhal naman ang isang sous chef. Naku, hindi ba siya naka-assign doon kanina? Sabat pa ng isa. Napatigil sa Salome sa narinig. Hindi akong kumuha ng order, hindi ko rin yun nilagay sa board. Eh sino pa ba? Lagi ka namang nandito sa station na to eh. Balik ng isang kasama at sinadyang ibunton sa kanya ang sisi. Humigpit na nga lamang ang hawak ni Salome sa plato. Makinig kayo. Hindi ako nagkamali. Kung may mali sa order slip, dapat alamin natin kung saan nanggaling, hindi yung basta sisisihin ng isang tao. Defensive ka na kagad. Sarkastikong sagot naman ng isa pa. Baka kasi dahil close ka sa may-ari, feeling mo lagi kang tama. Natigilan si Salome, ramdam niya ang mga tingin na puno ng hinala at pang-judge. Ngunit imbes na umatras, nagsalita siya ng palaban. Hindi ko kailanman ginamit ang connection ko kay Chef Romeo para makalusot. Nandito ako dahil marunong ako sa trabaho ko. Kung may galit kayo, sabihin niyo ng harapan, hindi yung ganito. Natahimik ang ilan pero may isa pa ring nagpumilit. Eh paano kung si Romeo mismo ang pumabor sa'yo, kami ang matanggal? Tapos, bigla ka nalang papasok, parang special treatment. Huminga ng malalim si Salome. Kung sa tingin niyo ganun, wala akong magagawa. Pero isang bagay ang alam ko. Hindi ko tatanggapin ang kasalanang hindi ko naman ginawa. Kung gusto niyo, balikan natin ang order slip. Napatigil nga siya. Ang waiter naman may hawak na tray, naglabas ang resibo. Excuse me pero mali talaga ang sulat sa slip. Pork ribs ang kinlik ko sa system pero salmon ang lumabas. Tignan nyo, ito ang pruweba. Saad nga nito. Nagkatinginan ng lahat, hindi si Salome ang nagkamali, kundi ang system na pinrint nga. Bumaba ang balikat ng mga kasamahan. Isa sa kanila ang napakabot ng ulo. Sorry. Akala namin talaga ikaw eh. Nanatiling kalmado si Salome kahit kumukulo na ang loob niya. At gusto na nga niyang magalit. Ang gusto ko lang, bago kayo magbintang siguraduhin niyo muna may ebidensya. Tatahimik na ang buong kusina, wala nang naglakas ng loob na magsalita pa. Maya-maya pa bumalik ang waiter at ngumiti kay Salome. Naayos na po, tinanggap ng customer ang order. At binigyan pa ng compliment ang lasa ng salmon. Nagustuhan naman niya. Ngumiti si Salome rito. Salamat. At least hindi na lumaki ang problema. Nang makalis ang waiter, umupo siya saglit at huminga ng malalim at hindi niya ito pinaalam kay Romeo. Ayaw niyang isipin ito na ginagamit niya ang koneksyon nila para protektahan ang sarili. Ayaw din niyang palalain pa ang sitwasyon. Matapos ang abalang gabi, halos tapos na ang mga order nang biglang pumasok si Romeo sa kusina. Hindi siya madalas doon kapag hindi nga siyang naka-duty pero ngayon, dumiretso siya kay Salome na nagliligpit ng mga gamit. Pagod ka na, Salome? Mahinahong tanong ni Romeo at tinabot nga ang mabigat na tray mula sa kamay nito. Nagulat si Salome sa biglang pagdating nito. Kaya ko na to, sanay na ako. Ngumiti si Romeo at hindi na nga binitawan pa ang tray. Kaya mo naman pero tutulong pa din ako.
May iwan tuloy si Salome na nakatingin lang kay Romeo. Bahagya siyang nahiya nang mapansin ng mga kasamahan nilang nakasilip at parang biglang napatigil rin sa ginagawa nila nang dahil sa pang-uusisa. Chef, marami pa silang nakatingin. Bulong niya kay Romeo. Hayaan mo sila. Uminom ka muna bago ka magpatuloy sa pagtatrabaho. Sagot ni Romeo sabay abot nga ng baso ng tubig sa kanya. Napakamot na nga lamang ng batok si Salome at halatang naiilang nga sa sitwasyon. Ngunit biglang may kumaway sa pintuan ng kusina. Napatingin ang lahat doon. Hoy, ano to? Ang sweet naman? Sigaw ng isang boses. Si Luis pala yun na kaibigan ni Romeo, nakangiti itong parang batang nakakita ng bagong laruan. Alam niyo ba na, ex niya si Salome? Bigla nitong anunsyo sa lahat. Sabay-sabay na halos mabitawan ng mga staff ang hawak nilang sandok at kawali. Ex? Totoo? Pulalas nga ng isa. Naku, kaya pala may special treatment. Hirit nga ng isa pang kusinero. Explain everything. Bulong nga ng pastry chef. Namula ang pisngi ni Salome at halos hindi makatingin. Kahit kanino. Luis, ano ba yan? Mahina niyang wika. Bakit, mali ba? Ako pa nga ang nakasaksi ng love story niya nun eh. Ako pa ang naging third wheel pero okay lang dahil libre naman ako palagi. Natatawang saad pa nga niya. Pero sa Salome gusto na nga lamang lamunin ng lupa samantalang si Romeo, bagamat halatang nagulat ay nanatiling kalmado lamang. Wala naman siyang dapat ikahiya. Ano ba, Luis? Hindi mo kailangan ikwento to. Suway naman ni Romeo sa kaibigan dahil ang babae ang inaalala niya. Ex pala. Pulong pa nga ng isa habang nagkakandahulog nga ang tinador na nililigpit. Naramdaman kagad ni Salome ang mga matang nakatuon sa kanya. Namula ang pisngi niya at pilit na iniwas ang tingin. Luis, sobra ka na. Pero hindi tumigil si Luis. Ano ba? Totoo naman, alam niyo ba? Itong si Romeo noon halos hindi makatulog kapag hindi nakikita si Salome. Patay na patayan sa kanya. Tapos itong si Salome palaging may dalang baon na adobo para naman dito. Grabe! Old school lovebirds yan. Nagtawanan ng iba, pero may ilan ding hindi natuwa. Lalong-lalo na si Rika na kanina pa nga nakamasid. So that's it. Kaya pala bigla na lang nakapasok dito si Salome kahit wala namang background sa restaurant work. Special treatment nga. Para namang kinuryente si Salome sa sinabi. Napakagat siya ng labi at halos hindi makapagsalita. Ramdam niyang dumudulas ang respeto ng ilan sa kanya. Bago pa siya makaimik tumikhim si Romeo. Rika, enough. Huwag kang magbintang nang walang basehan. Alam mo naman kung paano siya magtatrabaho dito. She's proving herself every night. Kung may mali siya, ako mismong magtutuwid. Hindi kaagad sumagot si Rika. Ngunit natatili ang matalim na tingin. Nagsalita muli si Luis. Uy, teka. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na kaya siya nandito ay dahil ex siya ni Romeo. Ang point ko lang magaling si Salome. At kilala ko siya. She deserves this chance. Napakunot ang noon ni Rika. Pero hindi lahat ng may chance na ganyan. Kami dumaan sa training at sa hirap tapos siya nakapasok kaagad. Naramdaman ni Salome ang kirot sa dibdib. Pero tinatapangan niyang loob niya para na rin sa mga anak niya. Kung tingin niyo hindi ako deserving, I will prove you wrong. Hindi ko hiningang special treatment. I came here to work, not to relive the past. Tatahimik ang lahat. Si Romeo ang sumalo sa tensyon. Tama na ang issue. Salome is here because I trust her. At alam kong kaya niyang matuto at sumabay sa atin. Kung may problema kayo, sabihin niyo diretso sa akin, not behind her back. Araw ng linggo at tabala nga ang sextuplets sa pagtulong nga kay Salome sa labas ng bahay. Habang nag-ayos sila ng maliit na mesa. Nang paninda lumapit ang isang matandang babaeng dayuhan. Nang mapansin ng matanda, ang anim ay bigla itong natigilan. Nanlaki mga mata niya at napahawak sa dibdib. My gosh! They look exactly like my grandchild. Mahina niyang bulong. Nagkatinginan nga ang sextuplets. Si Hana unang lumapit.
Hello po Lola, gusto niyo pong bumili ng turon? Ngunit hindi sumagot kagad ang matanda. Tumula ang luha nito at nanginginig na ang kamay. Kamukhang kamukha niyo talaga nga po kung nawala ilang taon nang nakalipas sa Japan. Same eyes, same smile. Nagulat nga ang mga bata pero agad silang nagsikap patawanin ng matanda. Lola, baka naman po kamukha lang kasi cute din kami. Sabay sabi nga ni Hira at Hazel, pwede rin po kaming maging apo nyo ngayon kung gusto nyo, buy one turon may free apo. Makulit na dagdag nga ni Heston. Tawa ng tawang matanda habang pinupunasan ng luha. Oh my, you are so funny. Apo for free? Yes po, kung gusto nyo po 6 kaagad. Sigaw pa nga ni Hilario. Pero may terms and conditions po, bawal magalit po sa amin kahit maingay kami. Singit ni Hiro. Napahagalpak nga sa tawang matanda. You kids are amazing, I feel like my heart is full again. Lumapit si Salome na may dalang lalagyan ng paninda. Ano pong nangyari dito? Gumiti ang matanda kay Salome. They are wonderful, they remind me of my grandchild. She passed away when she was their age. But looking at them, I feel like I see her again. Nagpakumbaba si Salome. Pasensya na po kung masyado silang makulit pero totoo po, masayahin talaga sila. Umili ang matanda at muling umiti. No, don't say sorry. Their laughter is medicine. Thank you for letting me meet them. Bilang sumabat si Hana. Lola, gusto niyo po turuan namin kayo ng laro, yung bato-bato pick, alam niyo po ba yun? Tinuruan nga nilang matanda at halos tumili sa tawa si Lola sa tuwing natatalo siya. Oh no, I always lose. Okay lang Lola, kapag talo dapat kakanta ng leron-leron sinta ha. Sabi pa nga ni Hazel. Kahit hirap sa Tagalog kumanta ang matanda ng sablay, dahilan para halos kumulong sa kakatawang sextuplets. See you Lola, you're one of us now. Official Lola ka na rin namin. Tumawa nga ulit ang matanda at inabot nga ang ilang perang papel. I will always buy everything you sell today. All of it. And this extra for snacks. Nagulat si Salome. Naku, sobra naman po ata to. Saad nga niya pero ngumiti ang matanda. Please, let me. You gave me something priceless today. You gave me joy. Nagpasalamat ang mga bata at sabay-sabay na nagsabi ng thank you po, Lola. Halos maiyak ulit ang matanda at tinakapangilan sa kanila. Thank you, my dear children. You don't know how much this means to me. Tumating ang matandang Haponesa na nakilala nga ng sextuplets sa restaurant ni Romeo. Masiklang sinalubong nga siya ng staff dahil paborito na nga itong customer. Sensei, ikaw po ba talaga to? Gumiti ang matanda. Romeo, my dear student, long time no see. Nagyakapan silang dalawa at halatang masayang-masaya si Romeo. Hindi ko akalaing makikita ko kayo rito sa Pilipinas. Kamusta na po kayo? I'm fine. I came here to rest but I didn't expect to see you. You were one of my best students. Napangiti si Romeo. Maraming salamat po, Sensei. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng disiplina at passion sa kusina. Habang nag-uusap sila, lumabas si Salome mula sa kusina dala ang tray ng pagkain. Agad siyang napansin ng matanda. Oh, it's you. You're the mother of the 6 lovely children I met. Nagulat si Salome pero agad nang umiti. Hi po Lola, kamusta po? Naging masaya ang usapan nila. Ngunit nang tanungin ng matanda ang pangalan niya, bigla itong napatingin kay Romeo na nakangiti lang. Salome? So you are Salome? Nagkatinginan sina Romeo at Salome. What do you mean, Sensei? Kinabahan nga na tanong ni Romeo. Ngumisi ang matanda at tumawa ng mahina. Romeo, don't pretend everyone in the school knew. You left a very promising career abroad because of her. Halos mabitawan nga ni Salome ang hawak niyang tray. Ano raw? Mahina niyang tanong. Tumawa ulit ang matanda. Yes, Salome. This man Romeo. He was offered the permanent position in our academy.
but he chose to go back home. He said that he has to come back for that someone. Napatitig nga si Salome kay Romeo na hindi na nakapagsalita. Totoo ba yun? Lumunok si Romeo dahil kinakabahan siya sa pagtitig sa kanya ni Salome. Oo, totoo. Pero matagal na yun, Salome. Nanahimik ang buong mesa. Ang matanda naman tinatuwang-tuwa. See? That's true love. Even if it didn't end well, it was real. Hindi alam ni Salome ang sasabihin. Naramdaman nga niya ang biglang paginit ng pisngi. Pero kung ganun, bakit ka pa nag-aral? Kung uwi ka rin naman. Sayang lang ang sinakripisyo mo, tanggap ko rin naman ang nangyari. Natahimik si Romeo. Wala siyang maisagot kaagad. Napansin ng matanda ang bigat sa paligid. Did I say too much? Gumiti si Romeo rito. Sensei, wag po kayong mag-alala. Wala kayong kasalanan. Gumiti si Salome pero halatang nahihiya na. Pasensya na po, baka naabala namin kayo. I'm sorry, my dear. I only wanted to share what I knew. But I believe everything happens for a reason. Pagalis nga ng matanda na iwan sila Romeo at Salome sa awkward na katahimikan. Nagiwas ang tingin si Salome at bumalik agad sa kusina. Umuwi si Salome galing trabaho. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay sinalubong kaagad siya ng guro ng mga bata na may dalang talaan ng grado. Nakayukong nakaupo ang sextuplets dahil alam nga nilang may sermon na darating. Salome, pasensya na. Pero isa sa mga anak mo na si Hilario, bumagsak sa pagsusulit. Kailangan niyang mag-compensate sa susunod na linggo. Sabi nga ng guro. Pagalis ng guro, tahimik ang buong bahay. Bumaling si Salome sa mga anak. Bumagsak ka, Hilario? Akala ko ba nag-aaral kayong mabuti? Hindi ba't sinabi ko na huwag kanyang pababayaan ang pag-aaral niyo dahil hindi habang buhay ganito na lang tayo? Nakatungo si Hilario na sumagot. Mama, nag-aaral naman po ako pero nahirapan talaga ako sa math. Excuses. Nagsisikap dapat kayo, hindi pwedeng puro pagtitinda lang nasa isip nyo. Madiing sigaw nga ni Salome. Sakto namang bumisita si Romeo, dalangin ang pagkain galing sa restaurant. Oh, anong nangyari dito? Napalingon si Salome at mahigpit ang pagkakahawak sa papel ng grades. Bumagsak si Hilario. At hindi ko matatanggap na pinapabayaan nilang lahat ng pag-aaral nila. Hindi ako magpapalaki ng mga anak. Napabaya sa school. Maingat na lipag nga ni Romeo ang dala nga niyang pagkain at lumapit. Salome, take it easy, bata pa sila. One failure in one exam doesn't mean failure in life. May chance pa si Hilario to recover. Mahaba-haba pa ang journey niya. Lalong nadigas ang panga ni Salome. Chance? Hindi ko kailangan ng mga palusot. Kung ngayon pa lang bumibigay na siya, paano na sa susunod? Hindi pwedeng puro pasensya at excuses. Huminga ng malalim si Romeo, tumingin kay Hilario na nakayuko. Come here, son. Listen to me. It's okay to fail sometimes. Ang mahalaga bumangon ka at mag-aral ulit. Everyone deserves another chance. Napapitlag si Salome at naningkit ang mata. Son, huwag mo siyang tawaging ganyan. Napakurap si Romeo. Wala naman silang ama, Salome. Kung papayag ka, pwede naman ako magpakama sa kanila. Hindi naman kailangan may relasyon tayo para gawin yun. Mapait na ngumiti si Salome. Willing kang magpakama sa mga batang hindi mo kadugo? Pero sa sariling anak, hindi mo nagawa. Wait, what do you mean? Nagugulhang tanong ni Romeo. Umiling si Salome at umiwas ng tingin. Nothing. Kalimutan mo na yon. Natahimik si Romeo pero hindi niya nakalimutan ang sinabi nito. Sa sumunod na araw habang tinutulungan niya ang mga bata sa assignments, napansin niya ang birthday na nakasulat sa school record. Isang petsa at eksaktong araw nung huli nga silang magkasama ni Salome. 6 na taon na ang nakalipas. Talaglag ang hawak niyang lapis, tumayo siya at agad na hinanap si Salome sa kusina. Salome, tell me the truth. Ang mga bata, sila ba ang anak natin? Napatigil si Salome sa ginagawa at natawa nga siya ng mapait. Alam mo, Romeo,
Minsan iniisip ko masyado kang bobo para hindi mo yun nalaman kaagad. Hindi nakapagsalita si Romeo. Nakatingin lang siya rito, nagulat nga siya sa nalaman. I'm sorry, Salome. I'm so sorry, hindi ko lang naisip. Habang ako nag-aaral sa abroad, naghihirap ang alagaan ng anim. Hindi ko iniisip na maghihirap ka ng ganito. Namutawi nga ang luha sa mga mata ni Salome. Matagal ko nang tinanggap na wala nang ama ang mga anak ko. Matagal na. Kasi matagal mo na rin akong trinador. Pinili mong umalis at pinili mo akong iwan. Halos isang buwan na nga ang lumipas mula nang mabunyag ang katotohanan. Hindi pa rin naghihimikan sina Salome at Romeo, maliban kung tungkol sa trabaho. Kapag nasa restaurant sila, maayos ang profesional ang kilos nga ni Salome. Kapag nasa bahay, iniiwasan nga niyang banggitin si Romeo. Kahit na palaging naroon ito, nagdadala ng pagkain o kaya'y sumasabay sa mga bata. Ma, pupunta kami sa restaurant ni Papa Romeo. Sabay-sabay na sigaw nga ng sextuplets isang hapon. Huwag niyo nga siyang tatawaging Papa. Pero natigil si Romeo nang makita nga ang saya sa mukha ng mga bata. Hindi na niya tinuloy at pinabayaan lang. Sa restaurant, natural na naging tanawin ang 6 na bata. Palagi silang nakaupo sa isang mesa na kukulitan at kaya'y tumutulong nga magayos ng mga kutsara. Kung may event, sila mismo ang nagiging mini waiters doon. Excuse me po, here's your juice. Nakangiting sabi ni Hazel sa isang customer at halos matapunan pa ng konti pero natawa lang ang bisita. Buy one take one smile. Hirit ni Heston habang nagabot ng tinapay. Tuwang-tuwang mga bisita at nagiging aliw ng lahat ang kakulitan ng magkakapatid. Madalas din bumisita ang matandang Haponesa kapag naroon siya, nagkukwento tungkol sa sextuplets. Naglalaro ang mga bata, kasama siya ng bato-batobek at kumakanta ng mga simpleng awit para sa kanya. You make me so happy. Saad ng matanda habang pinipis silang pisngi ni Hilario. Like I have 6 grandchildren again. Don't worry, Lola. We'll adopt you as our official grandma. Palaging masaya ang mga bata kapag kasamang matanda. Minsan nga, tinuturuan pa sila ng simpleng Japanese words na halos mali-mali ang bigkas pero pinapatawa siya lalo. Sa gitna ng lahat ng to, si Romeo ay tahimik lang na nakatingin habang abala sa Salome. Sa kusina, pinupunan nga niya ang mga kulang, siyang naghahatid sundo sa eskwela, bumibili ng gamit sa skulo kaya'y tumutulong sa homework ng mga bata. Romeo, sobrang hands-on ka sa mga anak ni Salome, hindi ka ba nahihirapan? Minsang bulungan ng head waiter. Ngumiti si Romeo. They are my kids too. Responsibilidad ko sila. Maingay ang kusina nang biglang maligaw ang malakas na pasabog mula sa lutuan. Natigilan nga ang mga staff at nagsitakbuhan palayo. Nandoon si Salome hawak ang kawali at muntik ng matamaan ng apoy. Salome! Sigaw ni Romeo at mabilis nga siyang lumapit at hinila ito palayo. Napayakap ang babae sa kanya dahil sa gulat. Ramdam ni Romeo ang panginginig ng katawan nito. Are you okay? Hingal nga niyang tanong at halos mapuno ng takot ang boses niya. Tell me you're not hurt. Umiling si Salome at pilit na kumakalas sa bisig ng lalaki. I'm fine. Bitawan mo na ako. Pero hindi kaagad bumitaw si Romeo. Sigurado ka? Let me check. Sinabi ko nang okay lang ako. Malamig ulit na saad ni Salome. Napangiwi si Romeo at kita ng lahat ng staff kung paano niya kagad niyakap si Salome at kita rin ang biglang paglayo ng babae. Dahil sa inis, mabilis na kinuha ni Romeo ang braso ni Salome. Come with me. We need to talk. Hinihila niya si Salome palabas ng kusina at diretso nga sa kotse. Napatitig ang mga staff sa kanila hanggang sa makalabas. Pagkasakay nila sa kotse, ay agad sinara ni Romeo ang pinto at huminga ng malalim. Bakit sobrang cold mo sa akin, Salome? Kahit muntik ka nang mapahamak, tinutulak mo pa rin ako palayo. Gusto lang naman kitang tulungan. Naghalala ako para sa'yo. Nagiiwas ang tingin si Salome. Kasi wala naman akong dapat asahan sa'yo.
Nakaligtas ako dahil sa sarili kong lakas. Hindi dahil nandyan ka. Kaya kong sarili ko at kinaya ko naman yun kahit single mom ako. Napahampas si Romeo sa manibela. Akala mo ba wala akong pakialam? Kanina lang feeling ko mawawala ka sa harap ko. Alam mo ba kung gaano ako nagalala? Ano bang silbi nito, Romeo? Ngayon ka pa talaga nagmalasakit sa akin pero nung 6 na taon nang nakalipas, hindi. Natahimik si Romeo. At saglit na napapikit. Nagkamali ako at yun ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Pero nandito ako ngayon at ginagawa ko naman ang lahat. Ano pa bang kailangan kong gawin para maniwala ka? Stop asking me that. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Kasama ang mga anak ko. Kung nandyan ka ba, don't expect me to forgive easily. Hindi lahat ng sugat natatakpan ng sorry. Mabilis siyang hinawakan ni Romeo sa balikat. Salome, ang hirap mong mahalin. Pero mas mahirap kung magpapanggap pa rin akong hindi kita mahal. Kahit galit ka, kahit itulak mo ako palayo, lagi pa rin akong babalik sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Sad nga ni Salome. Why not? Marina, sagot ni Romeo. You think I'm lying? Look at me, Salome. I'm not going anywhere this time. Hindi mo na ako kayang itulak palayo. Hindi lahat ng bagay maayos sa isang gabing usapan. Natahimik sila saglit bago nagsalita si Romeo. Alam mo nung una, na nalaman ko na may mga anak ka na. Hindi ko man lang naisip kung kaninong dugo sila. Ang naisip ko lang may chance ba ako sa'yo. Kasi kahit hindi ko sila kadugo, I was ready to be their family. Dahil mahal kita, Salome. At mahal ang lahat ng mahal mo. Nanigas ang panga ni Salome. Kung ganyan ang iniisip mo noon, ibig sabihin ni minsan hindi pumasok sa isip mo na sila ang mga anak mo? Napakurap si Romeo. Of course, hindi ko naisip. Ang nasa isip ko lang noon kung papayag ka pa ba na bumalik ako sa buhay mo. Kasi kahit ang bigat ng guilt at saka ng galit mo sa akin, kahit gaano mo ako itulak, I still wanted to stay. Anak ko man sila o hindi. Bumuntong hininga lamang si Salome. Bahala ka na sa gagawin mo. Alam ko namang hindi ka titigil. Pero dapat i-prioritize mo pa din ang mga bata, sila ang buhay ko. Nagsimulang mag-eksperimento si Romeo sa kusina. May hawak siyang bagong recipe na gusto nga niyang subukan. Napansin ng mga staff na si Salome mismo ang pinatawag nito para tikman. Salome, can you try this? It's a new pasta recipe, kombinasyon ng Japanese at Pinoy flavors. I want your opinion. Tanong nga ni Romeo at inabot nga ang maliit na plato sa babae. Nagangat ang tingin si Salome at tinignan ang binigay nito. Marami pa akong ginagawa. Just one bite, promise. Mabilis lang. You will like this. Napilitan si Salome. Nalapitan ng mesa. Kinuha niyang tinidor at dumampot nga ng konting pasta. Nang tikman nga niya ay napatigil siya, malasa. Kakaiba at hindi nga niya inaasahan ang sarap ng kombinasyon. Nakita ng mga staff kung paanong biglang nagliwanag ang mukha ni Salome. Masarap. Maikli nga niyang sabi. Parang batang umiti si Romeo. See? I told you, for you talaga yan. I was thinking of something na magugustuhan mo talaga. Biglang nagtilian ng mahina ang ilang staff sa gilid. Grabe, para kay Ma'am Salome daw talaga. Pulungan ng isa. Umirap si Salome at ibinaba ang tinidor. Kung gusto mong ipasok yan sa menu, ayusin mo na lang ang timpla. Mas mabuting hindi masyadong maalat. Pero kahit hindi pumasa sa menu, at least pumasa sa'yo. That's enough for me. Chef, sobra kayong obvious. Pulungan ng sous chef. Napahawak si Salome sa sentido. Kung wala kayong ginagawa, bumalik na kayo sa trabaho. Ngunit imbes na tumigil, lalo pang kinilig ang mga tao. Lumapit ulit si Romeo kay Salome at mahina ang tinig na nagsalita. I mean it, Salome. Every dish I make now, I want you to taste it first. You are my inspiration. Huwag mo akong gawing dahilan ng trabaho mo, ayoko niyan. Hindi na sumagot si Romeo, ngumiti lang siya at nagpatuloy sa pagluluto. Huling araw na nga ng matanda na Haponesa sa Pilipinas, nasa restaurant siya ni Romeo kasama ang sextuplets na parang hindi matigil sa pagkukwento at pagpapatawa. My flight is tomorrow, mahinang sabi ng matanda habang hinahaplos nga ang ulo ni Hilario. I will miss all of you.
Lola, don't go! Stay here forever! Sabay-sabay na hirit pa nga ng sextuplets. Napangiti ang matanda pero kita sa mga mata niya ang pagkalungkot. If only I could, but I have to go back. My family needs me. Lumapit rito si Salome, dala ang baso ng tubig para sa matanda. Salamat po sa lahat ng oras na ibinahagi niyo sa mga bata. Hindi po nila makakalimutan yon. Hinawakan nito ang kanyang kamay. No, I should be the one thanking you. Your children healed the part of me I thought was gone forever. Huwag niyo pong sabihin gano'n, natural lang sa kanilang magbigay ng saya. Huminga ng malalim ang matanda at ngumiti. Salome, may isang bagay akong dapat sabihin. The land where your old karinderya stood, do you know who owns it? Napakunot noong nga si Salome. Hindi ko po alam. Ang alam ko lang po, binenta na yun ang may-ari noon matapos masirang bagyo. Wala na rin kami nagawa. I was the one who bought it. I didn't know it was yours. Only now I realized destiny brought us together. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti ang matanda at kinuha ang isang sobre mula sa bag. This is my gift. I am giving you back the land. Not only that, I am transferring to you a share from a small business chain here in the Philippines. I don't need too much anymore. Matanda na ako and I want to help you and your children. Nagkagulang staff. Sa narinig, ang sextuplets naman natigilan. Lola, does that mean we're rich now? Pilyong tanong pa nga ni Heston. At kumikislap nga ang mata. Tawa ng taong matanda. Not rich, but you will never have to worry like before. Naiyak si Salome sa sinabi ng matanda. Naku po, maraming salamat po pero hindi ko po matatanggap to. Napakalaki po ng ibinibigay niyo sa akin. Hindi po namin kayo kaano-ano. Salome, family is not only blood, it is love. And I see love in you and your children. This is my way of giving back the joy you gave me. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Si Romeo na kanina'y nakikinig lang lumapit. Sensei, this is too much but thank you. You have no idea how big this means for them. Ngumiti ang matanda kay Romeo. Then support her. Do not let carry everything alone. She deserves peace. Promise us, Lola, you'll come back and visit, ta? Hirit pa nga ni Hannah. I will, and when I return, I want to see all of you stronger, happier, and maybe running your own place again. Sagot ng matanda at niyakap nga ang anim. Pagkatapos ng ilang linggo ng plano at pag-aayos, natapos na nga rin ang bagong branch ng restaurant na itinayo nga na lupa na ibinigay nga ng matandang Haponesa. Nagdesisyon si Salome na mag-resign sa dati niyang pinagtatrabahuan at maging co-owner ng bago nilang negosyo. Sa unang araw ng pagbubukas, mas maayos na ang kilos ng sextuplets. Sila ang mini waiters ng bagong branch. Nakasuot sila ng maliliit na apron at may hawak na tray na halos mas malaki pa nga sa kanila. Ladies and gentlemen, our restaurant is now officially open! Napasigaw na nga lamang ng yehey ang lima na magkakapatid sa taas ng tray. Halos matawa ang mga bisita. Pati na nga rin mga staff nakasaksi. Lumapit si Romeo kay Salome, dala ang isang bouquet ng bulaklak. For the new co-owner, congratulations Salome, this place wouldn't exist without you. Nakangiting wika niya. Hindi naman bulaklak ang kailangan ko. Siguraduhin mo lang na maayos ang kita rito ah. Ngumisi si Romeo. Business-minded pa rin pero seriously, I mean it. You inspire me. Napansin ng mga staff ang eksena at nagsimulang magtilian. Pero bago pa nga sila makakilos, may bumulaga sa pintuan. Hoy, ang sweet niyo naman! Sigaw na naman ni Luis, dalang malaking box ng regalo. Grabe, parang kasal na lang ang kulang ah! Dagdag pa nga niya. Nagtawanan ng mga bisita ng mga staff. Natawa nga rin ang sextuplets at sabay-sabay na sumigaw. Kasal! Kasal! Namula si Salome sa panunukso ng kanyang mga anak. Mga bata, tumigil nga kayo. Pero lalo lang silang nangulit. Si Heston na nga mismong lumapit kay Luis.
Tito Luis, ikaw na pong mag-host ng kasal nila. Ano ba, wag kayong makulit. Nagtaas ng kamay si Romeo at hindi mapigilang tumawa. Well, hindi naman masama ang suggestion. Romeo, ano ba? Relax, Salome. Pangasar nga ni Luis. Alam mo, dati pa lang ikaw na talaga yung dahilan kung bakit itong si Romeo nagkaroon ng sense sa buhay. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon puro kaldero lang yakap nito. Tuwang-tuwa nga ang lahat sa biro. He's right. You know, I don't care if I have 10 branches or none at all. As long as I have you and the kids. Hindi nakasagot si Salome kaagad. Pero bago pa nga maging seryoso ang eksena, biglang bumalik ang sextuplets dalang tray. Order po ng customer! Sigaw ni Hazel pero aksidenteng natapon ng juice sa pantalon ni Luis. Bakit sa akin lagi natatapon? Halos matawa ang lahat. Sorry po, Tito Luis! Sabay-sabay na sabi ng quintuplets. Makalipas ang ilang buwan, ng panliligaw sinagot na nga rin ni Salome si Romeo. Isang buwan pa lang ang lumipas, agad nang nag-propose si Romeo. Hindi naman inaasahan ni Salome ang bilis ng mga pangyayari. Natutunan na nga niya muling magtiwala. Habang abala sila sa paghahanda ng kasal, abala rin ang sextuplets sa kanilang pag-aaral. Ngunit si Hilaria hindi mapakali. Mama, baka bumagsak ulit ako sa exam, ayokong magalit ka na naman. Bulong niya isang gabi habang nag-aayos ng gamit. Napatingin si Salome sa bata sa kangumiti. Hindi na ako kagaya ng dati, Hilario. Hindi ko kayo dapat pinipilit ng sobra. Ang importante magsikap ka at gawin mo ang kaya mo. Hindi kailangan perfect, anak. Napayakap si Hilario sa kanya. Salamat, Mama. Sa kabilang banda may sariling plano si Romeo. Kinausap niya ang mga bata. Okay, listen. May incentive tayo. Kung makakapasa kayong lahat sa exam, bibigyan ko kayo ng pera. Kapag mataas ang score, mas malaki. Deal? Deal! Sabay-sabay na sigaw ng sextuplets at nagapiran pa nga silang lahat. Pagbalik nila ng bahay, dala nila ang mga papel na puno ng marka nila sa exam. Lahat sila pumasa at may isa pang nag-high score na si Hazel. Papa Romeo, ako po yung highest! Sigaw nita sabay taas ng papel. Tumawa nga si Romeo at inabot ang sobre ng pera. Good job, eto ang premyo mo. Pero nagulat siya nang makita si Hazel na inabot din ng pera sa mga kapatid. Pantay-pantay tayo, hindi ako masaya kung ako lang yung may sobre. Nagulat nga si Salome nang makita ito at napaluha. Hazel, ang bait mo naman. You just taught me a lesson, Hazel. Success is sweeter when you share it. Sabay-sabay naman sumigaw ang sextuplets. Yay! Pantay kami! Unang bibilhin natin, turon! Sabay-sabay nga nilang sigaw. Kaya't nagtungo silang lahat sa paborito nilang tindahan ng turon. Lumipas ang ilang taon, binata at dalaga na nga ang sextuplets at pawang high school students na. Bagamat bahagi na nga sila ng ilang branch ng restaurant ni Salome at Romeo bilang co-owners, nagpasya silang gumawa ng sarili nilang negosyo. Okay, listen up. We'll call it Sextuplets Cafe. Kami ang magmamanage, kami rin ang gagawa ng sistema. Specialty natin ay yung turon tsaka ice cream. Saad nga nila, perfect combo! Sweet and crunchy like me. Ew, feeling gwapo ka. Pero tama ka, turon at ice cream. Good pair yun, unique and simple. Saad nga ng sextuplets. Napangiti si Romeo at nakikinig nga sa kanila, habang si Salome nakaupo rin sa tabi. Natutuwa nga sila dahil may pangarap na nga ang mga to kahit bata pa lamang. Mga anak, huwag niyong kakalimutan na hindi biro ang magpatakbo ng kafe. Hindi sapat na may puhunan, kailangan din ng tiyaga. Yes po, Mama! Sabay-sabay na sagot ng anim. Gumiti si Romeo, pero proud ako sa inyo. At least bata pa lang nag-iisip na kayo ng investments. I will guide you pero kayo dapat ang magdesisyon. Papa, ako ang bahala sa kusina, gusto kong maging chef kagaya mo. Napangiti si Romeo sa tinuran ng anak. Then itatrain ko kayo. Pero tandaan mo, mas mahirap kapag sarili mong pangalan ang nakataya. Ngumiti si Hilario. Handa po ko, Papa. Iba't iba naman ang plano nga nila.
Si Hana mahilig sa marketing, kaya siyang nag-isip ng design and promotions. Si Hira naman mahilig sa social media, kaya siya ang gagawa ng contents at online presence ng cafe. Si Hazel gusto ng accounting and finance, kaya siyang mag-aalaga ng kita. Si Eston at Hilario na parehong palabiro at madaldal ang nagdesisyong maging customer service kings. Bro, imagine this. Ako magwe-welcome sa mga tao tapos may free joke every order. Corny naman, ako na lang, may charismatic ako eh. Nagaway nga sila ng kaunti pero nauwi nga rin sa tawanan. Karisma, ano ba? Tumating ang araw ng opening ng Sixtuplets Cafe. Nandoon si Luis at syempre hindi pinalampas ang pagkakataong mga sar. Aba, from mini waiters to cafe owners ah. Grabe ang bilis ng panahon. Romeo, mukhang wala ka nang masabi dito, mga anak mo ang mga boss eh. Natawa nga si Romeo. Ayos lang, that's the point, Luis. Gusto kong makita silang lumipad kahit wala ako sa tabi nila. Si Salome naman ay tahimik lang na nakangiti. Kita sa mga mata niya ang pagmamalaki. Kung dati ay siya lang ang nagbabanat ng buto, ngayon ay kasama na niya ang 6 na batang minsang nagtitinda ng gulay at turon sa kalsada. Pumila ang mga customer at excited ang sextuplets. Si Hilario mismo ang nagprito ng turon at siya rin ang nagpa-partner ng ice cream. Si Hana at Hira ay busy sa cashier at social media coverage. Si Hazel ay nasa gilid at mayroon hawak na ledger at laptop. Samantalang sina Heston at Hiro ay abala sa pakikipag-usap sa mga customer. Kinagabihan, habang nagbibilang sila ng kita, nagulat si Salome. Mga anak, hindi ako makapaniwala. Ang laki kaagad ng kita niyo sa unang araw pa lang ah. Of course, Mama. Hindi lang food kundi experience ang binenta namin. Sagot ni Hana. Dagdag naman ni Hazel. Pero dapat magtabi tayo ng savings para hindi maubos. Napangiti na nga lamang si Romeo. Mga anak ko nga talaga kayo. Responsable, matalino at genius. Napaluha si Salome dahil nakikita niya ang pagtutulungan ng 6. Kung dati akala ko, madudurog tayo sa mga pagsubok, hindi ko alam na abot pala tayo dito. Lumapit si Romeo sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Dumating ang balitang pumanaw na ang matandang Haponesa na minsang nagbigay ng lupa at negosyo kay Salome. Imbitado silang lahat sa Japan para sa huling lamay. Sa loob ng templo ay nakalagay ang larawan ng matanda. Lumapit si Salome sa pamilya ng matanda at yumuko. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan niya. Hindi po namin makakalimutan ang naitulong niya sa amin. Ngumiti ang anak ng matanda. She always spoke about you. She said you and your children gave her joy. She was so happy until the end. Ang Sixtuplets naman nakilala nga ang iba pang mga apo ng matanda, mga kabataang Hapones sa halos kasing edad nila. Isa sa mga babae na isang mahinin at maganda. Agad na namula nga nang makita si Heston. Wow, may crush na kagad si kuya! Bulungan ni Hazel. Napatawa naman ang mga kapatid, pero agad pumagitna sina Hiro at Hilario. Excuse me, miss. Taken na ang kuya namin. Taken by himself kasi ang yabang. Grabe kayo. Reklamo nga ni Heston pero natawa. Samantalang isa namang binatang Hapon, seryoso at istrikto ang mukha, nilapitan si Hana. Hi! You're kinda cute, wanna be friends? No! Diretsong sagot naman ng isa. Namilog ang mata ng Sixtuplets. Si Hana, nagunwaring na-offend pero imbes na umiyak, natawa na nga lamang siya. Grabe, pero okay lang, at least honest ka. Naghalaka ka ng magkakapatid. Hala, rejected siya! Busted! Sigaw pa nga ni Hira. Imbes na maawa, mas lalo pa nga nilang kinantsawan si Hana. Hanggang pati ang ibang apo ng Haponesa natawa din. Naging magaan ang huling gabi nang lamay dahil sa kakulitan ng Sixtuplets. Para bang yun ang nais nga ng matanda na kahit may lungkot, dapat laging may halakhak.
Naglakad pa uwi sina Salome at Romeo sa kanilang tinutuloy ang hotel. Ang dami niyang nagawa para sa atin. Para siyang guardian angel na iniwan sa atin ng lahat. Bulungan ni Salome. Humarap si Romeo kay Salome. Alam kong marami akong pagkukulang noon. Pero natutunan ko na kapag pinili natin ang pangarap natin, kailangan may sakripisyo. At dapat handa tayo sa consequences. Ako pinili ko ang pagluluto at pagalis noon. Pero ang kapalit ay ang pagkawalamot ng mga anak natin sa tabi ko ng ilang taon. Pinagsisisihan ko yon, pero natuto ako. Bumawi. Napayo ko si Salome at hinawakan ang kamay ng asawa. Oo naman, bumalik ka naman eh. Hindi lahat nagkakaroon ng second chance pero pinakita mong worth it at binigay mo yon. Tumating ang 6 tuplets. Pitpit pa rin ang turon na binili nga nila sa Japan Convenience Store. Mama, Papa, kahit saan tayo pumunta, turon pa rin ang una nating hanapin. Sabi nga ni Hazel. Nagkatawanan na nga lamang sila. At kahit anong mangyari basta magkakasama tayo, laging may tamis sa bawat sakripisyo. Parang yung gusto niyong turon at ice cream. Nagyakapan nga ang magkakapamilya. Kung may pangarap ka, tuparin mo. Pero lagi mong tandaan na hindi libre ang lahat. Kailangan mong magsakripisyo at kailangan mong harapin ang kapalit ng mga desisyong yon. Namuhay nga sila ng matiwasay at tahimik at never nang nagkahiwalay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Romeo at Salome. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa, Elie Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elie Evangelista Anderson, Jalen Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nenita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmen Sita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Tip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad,
Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Yanila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Holson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Reynante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Reynante Salamania, Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saiko, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliana Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordette, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Mizer Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordette, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Lili of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eleazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonis Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker,
Emma Gura, Flora Pasite Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico,
Ana Victoria Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve The Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet,
Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Aren Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs,